Magandang araw mga mag-aaral! Kami ang Group 3. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ang patakarang piskal, isang mahalagang aspeto ng ekonomiya ng ating bansa na tumutulong upang mapanatili ang kaayusan at pag-unlad ng ating ekonomiya. Tara at alamin kung ano ito, paano ito gumagana, at bakit ito mahalaga. Ano ang patakarang piskal? Ang patakarang piskal ay tumutukoy sa pamamahala ng kita at gastusin ng pamahalaan. Nahahati ito sa dalawang bahagi. Number 1. Kita ng pamahalaan. Dito pumapasok ang buwis na binabayaran natin, tulad ng income tax, VAT, at excise tax. Number 2. Gastos ng pamahalaan. Kasama rito ang paggasta para sa mga proyektong pangkaunlaran, edukasyon, infrastruktura, at iba pa. Ang layunin nito ay balansihin ang kita at gastusin upang mapanatili ang maayos na ekonomiya. May dalawang pangunahing uri ng patakarang piskal. Number 1. Expansionary Fiscal Policy. Layunin, pasiglahin ang ekonomiya. Paraan, pagbaba ng buwis at pagtaas ng gastusin ng pamahalaan. Halimbawa, pagpopondo sa mga proyektong pang-infrastruktura upang lumikha ng trabaho. Number 2. Contractionary Fiscal Policy. Layunin, pigilin ang sobrang inflation. Paraan, pagtaas ng buwis at pagbawas ng gastusin. Halimbawa, pagkontrol sa paggasta upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Ang bawat uri ng polisya ay ginagamit depende sa pangangailangan ng ekonomiya. Ang patakarang piskal ay mahalaga sa Number 1. Pagpapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Tinutulungan nito ang ekonomiya na bumangon mula sa krisis o maiwasan ang labis na inflation. Number 2. Pagpapalago ng ekonomiya. Ang pamahalaan ay namumuhunan sa mga proyekto upang lumikha ng trabaho at mapabuti ang kalidad ng buhay. Number 3. Pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang buwis na ating binabayaran ay direktang napupunta sa mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan, at infrastruktura. Bagamat mahalaga ang patakarang piskal, may mga hamon na kinakaharap ng pamahalaan tulad ng Number 1. Budget deficit. Kapag mas malaki ang gastos kaysa kita. Number 2. Corruption. Pag-abuso sa pondo ng bayan. Ang mga solusyon. Ang pagkakaroon ng transparency at tamang pamamahala ng pondo upang masiguro ang patas na paggamit ng buwis ng bawat mamamayan. Ang bawat isa sa atin ay may papel sa patakarang piskal. Narito kung paano tayo makikilahok. Number 1. Pagbabayad ng tamang buwis. Number 2. Pagkikilahok sa mga konsultasyon. Number 3. Pagbabantay sa pondo ng bayan. Sa ganitong paraan, masisiguro nating managagamit ng tama ang ating kontribusyon para sa ikakabuti ng lahat.
Sa makabagong panahon, kinakailangan ng mga konkretong hakbang upang higit pang mapabuti ang implementasyon ng patakarang piskal. Narito ang ilang halimbawa. Number 1. Digital Tax Collection Systems. Ang paggamit ng teknolohiya sa pangongolekta ng buwis ay nag-aalis ng posibilidad ng korupsyon at nagpapabilis ng transaksyon. Halimbawa, ang electronic tax filing system na ginagamit na sa maraming bansa ay makatutulong upang gawing mas epesyente ang proseso sa Pilipinas. Number 2. Participatory budgeting. Sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga mamamayan at mga lokal ng pamahalaan, masisiguro na ang budget ay inilaan sa mga prayoridad ng komunidad. Number 3. Pagkakaroon ng mas malinaw na ulat sa pondo. Ang mga ulat ng pamahalaan tungkol sa kita at gastusin ay dapat madaling ma-access ng lahat. Sa ganitong paraan, nakikita ng publiko kung paano nagagamit ang kanilang buwis. Ang makabagong solusyon ay susi upang masigurong nagagamit ng tama ang bawat sentimo mula sa buwis ng bayan. Ang edukasyon ay mahalagang instrumento upang maipaliwanag ang kahalagahan ng patakarang piskal. Narito ang mga paraan kung paano ito maisasama sa ating sistema ng edukasyon. Number 1. Integrasyon ng financial literacy sa curriculum. Sa pamamagitan ng mga aralin tungkol sa tamang pamamahala ng pera at buwis, maagang nauunawaan ng kabataan ang kanilang papel sa ekonomiya. Number 2. Mga seminar at workshop. Ang mga seminar na bukas sa publiko ay maaaring magsilbing plataporma upang talakayin ang mga isyung pang-ekonomiya. Number 3. Paggamit ng social media at online platforms. Ang mga maikling video at infographics tungkol sa patakarang piskal ay maaaring ibahagi sa social media upang mas maraming tao ang makaalam at makibahagi. Sa ganitong paraan, mas maraming Pilipino ang magiging mulat at aktibong bahagi ng pamamahala ng ekonomiya. Sa hinaharap, ang tamang pagpapatupad ng patakarang piskal ay maaaring magdulot ng Number 1. Mas maunlad na ekonomiya. Ang wastong pamamahala sa kita at gastusin ay magpapabuti sa ekonomiya, lilikha ng mas maraming trabaho at magdadala ng mas mataas na kita para sa bawat pamilya. Number 2. Mas makatarungang lipunan. Sa pamamagitan ng patas na sistema ng pagbuwis, mababawasan ang agwa ng mahirap at mayaman. Number 3. Mas malinis na pamahalaan. Ang transparency sa pondo ng bayan ay magdudulot ng mas mataas na tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Ang hinaharap ay nakasalalay sa pagkilos natin ngayon. Ang bawat hakbang patungo sa responsableng fiscal management ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Narito ang ilang bagay na magagawa natin ngayon. Number 1. Magbayad ng tamang buwis. Ang tapat na pagbabayad ng buwis ay tanda ng pagmamahal sa bayan. Number 2. Maging aktibo sa lipunan. Pagkilahok sa mga konsultasyon at talakayan tungkol sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Number 3. Ipalaganap ang kaalaman.
ikayatin ang iba sa maging mulat at magkilahok din sa mga usaping pang-ekonomiya. Sa ating pagkakaisa at aksyon, maitataguyod natin ang isang matatag na bansa na may maayos na ekonomiya para sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming talakayang tungkol sa patakarang piskal. Tandaan, ang bawat akbang patungo sa kaalaman ay isang akbang patungo sa kaunlaran. Hanggang sa muli, ito ang inyong Group 3, nagpapaalala, sama-sama para sa bayan.